Um, sa mga hindi nakakakilala po sa akin, ako po si Sister Sarah. At ito po kami sa Grace, kapatid niyo po kami dito sa Grace. At um, um, gusto ko pong munang ipakilala kung paano po ako nakakilala sa Panginoon. Ako po ay 7 years old po noon, nung sinasama po ako ng nanay ko po sa church, kasama po ng mga kapatid ko. And lumaki na po sa simbahan. Salamat po sa pagtsatsaga po ng nanay ko na sinasama po kami kahit maliliit po kami. Sinasama niyo po Parang hindi kami. man lumaki si Sarah, lumaki ka pa. Yun nga lang po, hindi na na-stop na po sa akin. Yun po. Nag-grow na po sa church po, kasama po ng mga kapatid ko. At sa biyaya po ng Panginoon, hindi na po kami nahinto sa kasama po ng nanay ko sa church po. Doon na po talaga ako nagstay po. At sa biyaya po ng Panginoon, hindi ko po lubos maisip na halos kaming lahat po ay makakapagsuko po ng buhay. At ginagamit po ng Panginoon ngayon sa ministry. At sabi ko nga po, kapag naglo-look back po ako sa buhay ko po noon, yung simple niyang people ka lang, minsan laro-laro lang sa church, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, isa ka din sa ginamit ng Panginoon, isa ka pala sa gagamitin ng Panginoon sa gawain po niya. Talagang biyaya po talaga ng Panginoon yun. Yung bagamat undeserving, pero isa po tayo sa ginagamit po ng Panginoon. At yun po, yun nga po, nakapagsuko kami ng buhay sa Panginoon. Yung panganay po namin, siya po yung pastor po sa Lubao, tapos yung pangalawa po sa Arayat, yung pangatlo po, yun hindi pa po siya nakakilala sa Panginoon. And then ako po, and then po yung bunso po naming kapatid na nagagamit din po sa ministry. At isa yun sa talagang pinapasalamatan ko po sa Panginoon na out of thousands of people, out of millions of people, isa tayo sa mga nasumpungan ng Panginoon. Yun talaga yung sobrang na-appreciate ko po every time na nakita ko po yung buhay ko ngayon. Tapos naglo-look back ako, Lord, salamat kasi isa ako sa mga taong ginamit mo. At yun po, no, habang naglilingkod po sa Panginoon, maraming mga tinuro po yung Panginoon sa akin. At yun yung gusto kong bagay na i-share po sa inyo na hopefully maging blessing po. Yung mga bagay na, kung ano-ano may mga bagay na tinuro po ng Panginoon sa akin bilang naglilingkod po sa Panginoon. Isa po yun yung isang bagay na na-appreciate ko po, na na-realize ko, na yung tunay na kagalakan, makikita mo lang talaga sa kalooban ng Panginoon, inside the will of God. Noon, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, naghahanap tayo ng mga kagalakan natin sa ibang mga bagay, pero hindi natin na-realize na nung simula na nakakilala tayo sa Panginoon, ay Lord, ito na pala yung tunay na kagalakan na gusto mong iparamdam sa akin. At yun po, bilang nagsuko po ng buhay sa Panginoon, yun yung isang bagay talaga na habang nagpapatuloy ka, habang naglilingkod ka sa Panginoon, isang bagay na na-appreciate ko po, na mahahanap mo lang talaga yung tunay na kagalakan sa kalooban po ng Panginoon. Sabi ko nga, bakit pag nag-uusap po kami ng mga workers, bakit kaya merong mga taong mas pinipili nilang lumayo sa kalooban ng Panginoon, para hanapin yung kagalakan. Pero hindi nila na-realize na yung tunay na joy, andito na yun. Yung inside the will of God. Bakit mo pa kailangan hanapin sa labas? Kung naghahanap kung nalayo ka sa Panginoon, para hanapin mo yung kagalakan, hindi mo talaga mahahanap. Kasi ito na yun, yung paglilingkod sa Panginoon, yung nasa kalooban ka ng Panginoon, yun na yung tunay na kagalakan talaga. Kaya, never na nating mahahanap. Sana, yun yung bagay na na-appreciate din po natin bilang naglilingkod sa Panginoon.
mararanasan din po natin yan habang tumatagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yung makakapag-disciple tayo at hindi mo mamamalayan na napapamahal ka na talaga sa kanila. Ako po, sabi ko nga, wala po talaga sa personality ko yung, hindi po ako maano sa tao, yung magiliw po ba. Pero tinuruan ka talaga ng Panginoon dahil nasa ministry ka, tuturuan ka ng Panginoon na mahalin mo talaga yung mga tao. Na sabi ko nga, Lord, hindi ko lubos magawa kung mahalin yung mga tao higit sa sayo. Yun talaga mag-invest po talaga. As in, sa pera, sa lahat yung parang every time na magkaka-blessing ka, ang una-unang maisip ay ibibigay ko to kay kapag sa mga bina-Bible study po, yung bibilan ko ng ganito si nanay ganito, yung wala kang ibang iniisip kapag nagkaka-blessing ka, kundi yung mag-invest, not just in financial, in prayer, sa effort, sa pagkikinig ng mga problema nila. Yung isang bagay na natutunan ko po. Then yung uuwi ka, hindi mo nararamdaman yung kawalan, wala na akong ganito. Pararamdaman mo yung fulfillment talaga. Nararamdaman mo talaga yung fulfillment talaga sa buhay mo na, kasi alam mo, pinaglingkod mo sa Panginoon. And then po, ano ba yun? Isang bagay din po na na-appreciate ko po, na natutunan ko po habang naglilingkod sa Panginoon, na kapag naglilingkod ka, kailangan talaga, iset mo yung affection mo sa Panginoon. Yung focus mo talaga. Kasi yung paglilingkod po sa Panginoon, lagi nga po sinasabi ng mga pastors, yung paglilingkod, hindi siya yung bed of roses, hindi lang yung puro masaya. May mga times talaga na mahihirapan ka, may mga times talaga na darating sa buhay mo na masasaktan ka. Pero kapag naglilingkod ka sa Panginoon, kaya napakahalaga nung set your affection on things above. At isang bagay din yung kailangan, pag naglilingkod ka sa Panginoon, focus ka lang talaga sa Panginoon. Kasi kung hindi ka nakafocus, mabilis kang masway, mabilis kang ma-discourage kasi hindi ka nakatingin sa Panginoon. Kaya napakahalaga, lagi kang focus sa paglilingkod po sa Panginoon. And then last na lang po, na isang bagay na gusto ko pong i-share sa inyo. Habang naglilingkod po ako sa Panginoon, isang bagay na tinuro ng Panginoon po sa akin, na kahit na mahina ka spiritually, keep on doing what you are doing para sa Panginoon. Kasi if you stop what you are doing, yung pag nag-stop ka na ginagawa yung mga ministry mo, mas dun ka aatakihin ni Satan. Mas dun ka manlalamig. Kaya kahit yung pakiramdam mo na hindi ka okay, pero Lord, yung mag-strive ka pa din na gawin yung mga bagay para sa Panginoon. Kasi if you stop, dun ka aatakihin ni Satan. Dun maglalagay ng mga bagay. Dun maglalagay ng mga kung ano-ano mga bagay si Satan para ma-discourage ka, mawala ka. Kaya bilang worker po, bilang worker, not all the times yung okay kami. Not all the times okay po kami na spiritual. May mga time nakakaramdam ka ng mga panlulupay pa. Pero dahil yung isang goal namin is, Lord, gusto namin makarating kami sa ministry. Lord, gusto namin mapaglingkod sa inyo. Kaya kahit mahina ka, continue pa din. Gawin mo pa rin yung mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon. Don't stop it. Mag-strive ka pa din. Gawin mo pa din yung mga ministry mo. Yung minsan naisipin natin, mahina ako, hindi ako ganun. Mahina ako ngayon, hindi ako deserving ngayon na mag-Bible study, hindi ako worthy ngayon na mag-win, hindi ako worthy ngayon na lumabas. Pero hindi po, para po sa akin, keep on doing pa din. Gawa ka pa rin ng gawa para sa Panginoon para hindi mawala yung init. Kasi andyan pa din yan, may init pa din dyan. At kapag meron kang ginagawa para sa Panginoon, paaalabin pa rin ng Panginoon yan. Kaya yun po, no, bilang tayo naglilingkod po sa Panginoon, lahat tayo nakakaranas talaga ng mga testing sa buhay. Kayo din po, dyan sa Canada, may mga time na minsan hindi mo maintindihan yung isang bahay. Bakit ito nangyayari? Naglilingkod naman kami. Pero isang bagay po, lagi niyo pong isipin, lahat ng bagay may purpose. Hindi lang yan nangyari sa atin ng walang kabuluhan. Lagi may purpose yung Panginoon sa mga buhay po natin. That's why, gawin niyo lang po yung para po sa Panginoon. Kung minsan, sabi ko nga po, last na lang po, yung Bible study ko po sa mga ladies po noon, nung last week po sa Canada. Sabi ko, paano ka magiging vessel unto honor? Minsan, yung nagiging weakness natin, paano ako gagamitin ng Panginoon? Mas marami namang mas magaling sa akin. Hindi naman ako able na gawin ito.
Di ko naman kayang gawin ito. Pero alam niyo po, once na nag-desire ka sa puso mo, Lord, gusto kong gamitin mo. Kahit na hindi ka able, gagamitin at gagamitin ka ng Panginoon kasi nag-desire ka sa puso mo na maglingkod po sa Kanya. At yun lang po, sana naging blessing po. At gusto ko rin po kayong i-appreciate na isa po kami sa mga taong sobrang nabibless po sa inyo, sa sigasig po ninyo, sa katapatan po ninyo. And nag-pray po kami para po sa inyo kung masaya po kami sa mga ginagawa po ng Panginoon dyan po sa Canada. Salamat po. Amen. Sarah, thank you so much. No? Yung puso mo through your testimony ay nai-impart sa amin. Talaga pong nakaka-bless pagka makamit ka ng tao na in love sa Diyos. Nakakahawa talaga yun. Ano? Si Sarah po, dati po ay meron siyang offer na pumunta sa Macau at magiging teacher siya. So umupo po siya sa akin. May pangangailangan po yung kanyang mga magulang that time. Nape-pressure siya kung makakarating siya doon. Actually, mga magulang niya gusto nang makarating sa Macau eh. Pero nag-seek siya ng counseling. Sabi ko sa kanya, Sarah, pag nagpunta ka doon, magtuturo ka lang sa